nagpabuhi sa'yo, Jesus, Sang Diyos, Sang hangarin, Sang halikain sa pagsamba sa iyo. Sang panimla ng pagbabago patungo sa kaluwalhatian mo, isang pag-asa, paniniwala sa isang Diyos na katulad mo. Kay Diyos na matapat, Sang Diyos na mabuti, at Diyos na di nagbabago, ngayon at kailanman. Dinggin ang awit, basta salamat sa'yo. Sang tingin, sang himig, sang awit ng pabuhi sa'yo, Jesus, Sang Diyos, Sang hangarin, Sang halikain sa pagsamba sa iyo. Sang panimla ng pagbabago patungo sa kaluwalhatian mo, isang pag-asa, paniniwala sa isang Diyos na katulad mo. Kay Diyos na matapat, Sang Diyos na mabuti, at Diyos na di nagbabago, ngayon at kailanman. Dinggin ang awit, basta salamat sa'yo. Kay Diyos na matapat, Sang Diyos na mabuti, at Diyos na di nagbabago, ngayon at kailanman. Dinggin ang awit, basta salamat sa'yo. Dalay ko na ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. And I fire the spirit within me. Out. One more time. Salamat kayo sa ato ang Ginoo na siya naghatag na sab nato nining panahon na. Ato ipadayon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan sa tema nga unsay buhaton ko aron maluwas. Mga kaigsunan, alang sa ato mga suking tigpaminaw, mga subscriber, mga listeners, ako kamong gidasig sa pagpadayon tod sa mga pagpaambit, pagpaabot sa pulong sa Ginoo, sa pag-share sa ato ang programa ngadto sa inyong mga friends. Ang Dios magapanalangin kaniyong tanan. Nini kay gayuna, alang ka na ko, pasalamat sa Ginoo nga nakaabot ba, di palang dugay, gikan sa biyahe na to, gikan sa Iligan, ato pang Sabado migikan kita dinhi sa Pagadian, paingon sa to ang destinasyon to Iligan, hapit pakit dito sa Lala, Magpataw, Lanao del Norte, atong Sunday, tungod kay dito ta nag-fellowship sa itong kaigsuonan diha. Musta di ay sa ito ang host pastor diha sa Magpataw Church. Pastor Rene Boy Katamaan. O sa ito mga kaigsuonan diha, mayong pagpatalinghog may igsuon.
Salamat sa mga kaigsuonan diha nga maayo abi-abi ka nato, miyatiman ka nato og may paggikan usab nga makapadayon kami sa bulhaton sa Ginoo dito sa Iligan. Ug tuod di ay kamo mga taga-Iligan, salamat mga kaigsuonan nato. Kalipay ko nga nagkita ta diha o ako'y kalipay ang inyong pag-abi-abi usab kanamo. Abi na sa pamilya nga ni Brad Melchor Lucio. Ban sa iyang misis, si Ma'am Josie. Salamat kay sa Ginoo, padayon sa bulhaton sa Dios. O hinaot nga sa sunod na usab nga higayon, kita-kita na pusta lang sa pagpadayon sa itong mga bulhaton diha. Kumusta diha sa akong mga parente din na sa Iligan, no? Pamilyang Phil o sa pamilyang Mendoza. Ang kung angkol diha si Pastor si Uncle Tony gahangyo chato nato at tumiaging pagbisita nato sa Iligan nga ato bayadong dayon sa dire hapit sa so pasensya ko lawa gyud ko kaabot dato kay kanunay sa kunso ng ato mga schedule no ngani pa karong adlaw o kanong gabion na dapat mubiyahe na ko paingon sa Zamboanga City usab kay na tayo bulhaton dito pan tuyo na ko nga wala lang ko sa bubiyahe tungod kay natong programa Voice of Truth sa matag Lunes man sa gabi dinhi sa based on pagarian ug tuod ay karong umaabot nga Domingo tapos makauli ko ka Zamboanga City adto na sab kita sa Usami City tungod kay mukanda kita og meeting usab sa atong makaigsuonan dito aron ma-maintain ang ato ang bulhaton sa Ginoo diha every Sunday nga doon na kita ipanimbahon. So, kumusta di ay sa ato mga kaigsuonan diha? Mga similya kamo diha sa Ginoo, gitawag kamo og mga certified seeds alang sa apostolic Christian apostolic nga pagpangalagad, pagtuo og pagpangalagad. Si Brad Japit, uban si Sister Bitsay, Sister Claire, ato ang alagad sa Ginoo diha nga na-assign dito sa Kalamba kauban ni Sister Carwin. Salamat kay sa Ginoo, padayon kamo nga pagpamuhat og karong Domingo sa hapon umabot nga adlaw sa Banang Pizza. Doon na tayo meeting din na. So di ay Brad Adam o kuban siyang misis, sila ni Brad J, kuban siyang misis. Ang Diyos na mapanalangin. Anining higayon na, ato ang hisgutan, may tungod sa unsay pangutana, unsay buhaton, aron masiguro ang kaluwasan. Unsay buhaton, aron maluwas. So, ang keyverse nato na, niana sa sulat ni Dr. Lucas sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 37. Kani nga tema makaigsunan simple kaayo. Pangutana, dunay sense of curiosity kay ang tao kinahanglan mangutana. Unsay buhaton aron maluwas. Kada mga huna ato ang makita diya sa mga Facebook o sa mga messengers, dunay mga group chat nga na dungawan nato nga mga tao nakamatikod ba sa galaw sa ating mundo ngayon sa mga pangyayari. Amato pa nila hapit na gid balik ang Ginoo. Yes. Hapit na gyud sa una hapit samot na rong hapit. Sa mga panghitabo mga ilhanan nga ang Ginoo hapit na balik. So, doon na dahil kasunod nga mensahe nga kinahanglan mangandam gyud. Kamo kumusta nangandam na ba mo? Ang tubag andam na gyud me. Kung ako'y pangutanon, pwede nang ikaw pastor, andam na ba ka? Umayon ko andam na. Apan kumusta magkahang atong pagpangandam? Basig nangandam daw niya inigaabot sa biyahe di ta madala. Niyom daw ko sa kahigayon mga kaigsunan nga
gabiyahe may paingog Palawan o connecting siyempre sa Manila. Ang flight na mo, pag abot dito, siyempre dapat gahulat na po kano sa amo utrog lupad ang airplane tayo Palawan. Ang nahitabo, medyo huway may gahulat kano sa amo lupad ang airplane. Alang sa sunod nga paglupad dito paingon na gid sa Palawan. Ang nahitabo, uldo, miabot na gid ang oras nga dito na pud linya nami kay para sa pagpila na. Pero makasulod na dito sa amo ang ato na sa airplane lugar. Ang mga magamit dito na ready na, pero ang katapusan pangitaan big vaccine card. Daling istorya nga may bikil sa usa ka kauban nako nga ang iyang vaccine card wala mapirmay sa doktor ang sikandos. Ang nahitabo bisan unsa og hangyo di makalupad. Ayha dayon ni kay sikay kung say buhaton. O daling istorya na biyaan mi sa airplane. Ay milupad ang airplane. Nabilin mi sa terminal sa airport. Wala. Lupad ang airplane. Saan naman to? May nailanggam nga dako kayo aron mugukod sa airplane aron makatungtong sa top sa kuan sa likod. Di kayo pwede mag-upload sa airplane ba? So, hindi pwede mga bit-kabitra. Inalan, makasakay yun. So, muna nga, the sense of curiosity, pangutan-on nato ang atong kaugalingon samtang nangandam ta, andam na bagyod ta tinuod. Ready na bagyod. Kumayon ang Ginoo karon na ang adlaw, kanurang oras. Kumusta na? Di ba sim kaingong ka nga, ayha pa ko manot bras. Ayha pa ta nga, siyempre, larga na sa kinan niya, ayha pa ta dayon manghilamos. Paano, ulahin na, larga na. Igsoon mo na karon ang pangutana. Andam na bagit tinuod ta. O, sa ako mga kaparintihan, no? Ang mga parinti na ko nga Karbahusa, mga parinti nga Fiel, mga parinti nga Mendoza, parinti nga Pamor, o uban pa nga mga parinti. Labi na sa side sa Kumisis, Kanyas family, o sa mga Patalot family, dili malikayan nga, o dili nato tuyoon man sa dili, ang dunay mga mensahe nga makaabot dito. Ilang matungog, ilang mabasa, labi kini ato mga parente mahilig sa group chat. Dili nato makibawan nga ato ding message na kasulod na sa group chat. Mga kaigsunan, sa kada ko nga pribilehiyo nga makaabot kining mensahe diha kaninyo. Although lain-lain tag karatula, lain-lain tag sikta, pila nga panahon, paghisgot ko mga sikta. Sayang uban di makasabot sa ato, ngano tungod kay mangutana sila kita unsa may atong sikta. Kay rampan magyugayo sa tong panahon nga ang mga tao paghisgot og kaluwasan base sa ilang karatula. Maghisgot og kaluwasan base sa ilahang relihiyon. Apan kayong ubos nga lagad, wala siguro kamo nakamatikod o nagpromote ba kami sa pangalan sa kangalan sa relihiyon o grupo sikta. Hinoon, alang nako dili po dautan kung ang usa ka tawo magwali, magpaila siya sa iyang relihiyon, iya sikta. Apan alang kanako makaigsunan, ang ako lamang gipadak-an ang mensahe sa Ginoo makaabot diha kanato. Sa lang kabutang pasidaan nako alang sa atong mga parinti ba kay iyo sa mga parinti nato, ang uban taas ang respeto, ang uban di magrespeto. Apan uban yano lang simple lang. Usahay magdepende sa kinayas tao. Ug depende pud sa tao nga ilang tan-awon.
Dili mo to malikayan nga inaana ang hunahuna og pagbati sa tao. Managingon sa Biblia kung daghang kag kwarta, daghang kag higala. Nindot kag service, daghan ang moabi-abi nimo inigabot nimo. So di pud tanan. Apoy uban nga inig na mga reunion, bisag pobrita, abi-abihon gihapon ta. Ang uban pod, salamat na lang magkakita-kita. Pero yung ginato malikayan, di maparehas ang grano sa ato ang mga prinsipyo. Mga kaigsunan ko, alang sa itong mga kaparintihan, dili malikayan nga kung mag-iskot kong katudluanan, doon nagi mga bahin nga dili parehas sa inyo ha. Doon ay mga bahin nga usahay makaingon ka judgmental man kaay mo. Pero suginlan ko kamo kaigsunan, walang personalan. Isulti ko lang ang pulong sa Dios. Way lalis, way debate. Dili ko mamugos kung inyohang dawaton o dili niyo dawaton. Apan kung dawaton, salamat. Apa kung dili dawaton, wa tay mahimo diha. Total, kung kita nga nagpasakop sa maong sikta o relihiyon, doon na tayo ilang mga leader. O niya, ang matag-usa ka nato, maghuna-huna po nga, sigurado na gyud kining atong kalwasa. Sigurado na gyud mo na nga, og pugson ta, makiglalis gyud yun. So, kini ato mga kaigsunan, mga pagpasabot lamang. Kung maisikutan nato o dining ato ang programa, maisikutan nato ang mga punto nga lahi sa imuhang punto, sa mga pagpasabot o sa imong gibarugan, igsuon ko, walay personalay ini. Hinaot nga dili mausap yung mga kakinaya, yung matasan, yung mga parinti nato. Hinaot nga tugutan lang ko ninyo, mapasabot. Kay ang tinuod, ikaw ug ako, ang ginuri ginahibalo. Namaniguro lang kita. Magbasa tag Biblia, magtuon ta, kung tanaw na to. Kay mintras may panahon pa, magkinupihay ta, nagingon ang Biblia, awata ang maayo. Mora ning pagtulunan nga nag-promote or nagdasig sa mga estudyante, nga ang mga estudyante magkinupihay aron ang tanang estudyante makapasar, maka-answer o makapasar. Pero diha sa sekular o sa mga eskwelahan, may nusan ka kung ngupya ka. Kung ikaw po magpakupya, doon na po kay silot, doon na kay sanksyon. Pero din sa ato maigsoon, kinupyahay ta. O hinaot, nga kung aduna na mga doktrina, nga wala ni mo maandi, o ka nabaguhan ka, o ka lahi sa imuhang gibarugan, tuguti lang igsoon, magtuon ta sa balang kasulatan. Kay sa tukmang panahon, way mahayay. Nagingo nga, ang pagbasol, luyo sa walay pagtagad sa pulong karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw nga ikaw pagkapatalinghugan pa sa Dios. Ayaw pagsalig sa ugma. Kay base ng ugma di na mabot, magmahay ka ug ang pagbasol luyo ulahin na. Mao kanay timan iigsoon. Tigala. Samtang nagapangandam ta, siguro natog tinuod bang andam na bagyod ta. Maghimo tagdaghang cross examination. Atong i-interrogate ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi, ang atong pag-alagad, ang sistema, kung unsa man gyud. Salamat sa Dios. Ang Dios magpanalangin kanato. Karon magbasa na kog Biblia sugod mga igsoon. Among way mga Biblia, magpalit mog inyo. Naman ko'y ako, pero magpalit na pug og otro kay daan naman eh. Gusto kong palit og bago. Kamo nga naguba na yung Biblia, pagpalit mo, makahigayon mo, palit mo. O diyan, pangutana mo na ako unsang Biblia ang ay paliton.
gawas kung nakabalon na pud mo. Kay niining panahon na to karon, uso kayong imitation. O basta gani imitation, di na mao ang isa ana. Uso ng fake. Dili lang kay batasan ng fake. Dili lang produkto nga palito nato mga makaon o sa ba fake. Dili lang kay ang cellphone lang dunay clone. Dunay mga Biblia makaigsunan nga gihinay-hinay pag-interpret aron malayo sa tinuod. Nga kamo mga kaigsunan, no? Asa mga relihiyon nga agresibo or kaning interesado gyud kayo sa Biblia, susihan ninyo, itandi ninyo. Mintras may panahon ba, pamalit mo kung makaplagan pa ninyo ang Biblia nga girecommend nato. Original nga, kanag yung King James Version, pinadayag nga ni pa, doon na pipila nga nausab ang plastada. Lahi na ang mga terminology nga gamit. Pamalit mo daan karon, mintas na apay dool tinuod. Doon na pa'y taas nga porsyento from original. Kay suginlan na mo, maabot ang panahon nga daghan ang Biblia pero puros na sayop. Na gihubad na sa pinulungang layo sa kamatuoran. Hinaot nga ito mga pastor, pamalit mo ng Biblia, ayaw mo pagsali ka ng mga apps. Kaya ka ng apps, usara na ka pagpindot, pwede na mahurot na kakuraptanan. Palit mo og kopya gyud nga nakasulat gyud diha sa Biblia. Aron kung mag-burn out o dunay mga problema, mga hackers o sa nga kahimuan na agyud mo'y original. So kato mga pahinumdom lang. Og salamat sa Ginoo padayon ta mobasa tag Biblia makaisunod nun na hisgutan din sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 37 ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon mga igsuon unsa may among pagabuhaton. So ganiha nang utana ko alang sa mga interesado nga mangandam. Mato pa, ikaw igsoon andam na ka, ang tubag ako andam na ko. Ang pangutana, tinuod bang andam ka na? Basing maparehas ka atong among biyahe andam ni gyud me. Nay vaccine card. Pero di ay wa day ma-approve. Paay karupan. Salamat sa Ginoo nung naghapon may pamaagi. Pero naulahin na gid may kay naapay sunod biyahe. Naugmaan me. Pero ang rapture kung moabot igsoon wala nay unya. Pag abot ana wa nay usunod. So, wa nay proseso. Pana kay mahimong paagi. Wala nay remedy. Pag mabiyaan ka na yun. Wala nga. Ang pangutana, andam ka na nga ba? Totoo po bang naandam na ka? So that question is not only for you, that it's also for me. Tinuod bang andam na ko? So this Biblia doon na kini mga pangutana maigsoon. Bisan pa gani sa panahon sa atong Ginoo, doon na mga pangutana. Sa panahon ni Juan, doon ay pangutana. Kung sa may among buhaton, ano makaigsunan? So karon nga nangandam ta atong chikapon. Kining mga giwalihan sa mga apostoles, ilang gituganan nga matod pa kanang Hesus, kadtong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Mao kato ang Ginoo og Kristo. Kining mga tawhana
nagpakisayod. Kinsa man gayud kadto siya. Ug sa nagisaysayan sila, wa sila manuo. Apan sa diha nga gihukman na si Kristo, si Hesus Kristo, nga igalansang dito sa krus Kalbaryo, ug dito nahibaluan nato nga siya dito nabugtuan sa kinabuhi. Gilubong ug nabanhaw, pagkabanhaw sa tulo ka adlaw, dunay mga nasaksi, dunay mga nakakita, dunay mga saksi ni Kristo. Dili saksi ni Jehovah, ha? Mga saksi ni Kristo. Ingon si Kristo, kamo mo ako mga saksi. Iwali ninyo kining maayong balita. Pero magpabilin sa mo sa Jerusalem, hantod kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Sa mga kanang kasaysayan, pag-abot sa chapter 2 sa buhat, ibobo ang Espiritu Santo o ang 120 faithful believers of the Lord Jesus Christ nakadawat sa Espiritu Santo. O ang matag sa kanila nagapanulti sa kanilang pinulungan. Wala nila ni iskwilahi igsoon, ha? Kadtong mga pinulungan na wala to nilang iskwilahan. Nahibulong gani ang mga taong nakasaksi kay kadto sa kadakong pangilin sa Pentecost. Daghan ang mga tagalaing nasod na katambong, nakasaksi, nakadungog, ug nangutana sila sa buhat Kapitulo 2. Ang ilang pangutana, naon sa bakining mga tawhana, nagapanulti man sa maong mga pinulungan, dili ba taga Galilea man sila? Kanang Galilea makaigsunan, usana sa mga lugar nga gipuy-an sa mga Hudiyo. Apan kini mga tawhana nga taga Galilea, dili po ni taga sentro. Kung butang talag kung baryo, wala na dito kapuyo. Tualis na pligdagat, kay mga mananagat man to. Ang uban na mga squatter na gyud, namuyo lang sa baybayon. Ngano man ni sila, nga nagapanulti man sa kalain-lain pinulungan, sibo sa atong nahibaluan nga pinulungan. Kita nga mga tagalain-laing nasod, tagalain-laing tribo, nganong ang ilang ipanulti, askang saktuha man sa atong tribo, nga pinulungan sa atong lingwahe. Kato mga kaigsunan, gitawag to, according to the Spirit utterance. Ang Espiritu Santo nagapalitok sa ilang dila, bisan tuod sila mga inosente, o iyon ta na lang wala masayod sa mga lingwahe sa ubang mga nasod o sa ubang mga tribo. Pero tungkol kay ang Dios naghatag og maong milagro o kagahom nga makalitok sila, ginamit ang ilang mga dila pinaagi sa paglihok sa gahom sa espiritu nga mikunsad kanila na nang higayuna. Moto nga ang mga nakasaksi nahibulong. Ato nang gitagaag na kong pagtagad ba igsuon kay doon ay mga tao karon nga against sa speaking tongues. Kay para nila natural na lang makamao ka sa ubang pinulungan kay doon na may eskwelahan. Doon ay lain-lain nga mga pagtuon sa nakalain-laing sinultihan sa matag tribo. Apan sultihan ko kamo migsoon. Kani matuhan na wala ni magtuon og lain-laing pinulungan. Apan nakabalo sila kay ang Espiritu Santo nagpamatuod diha sa ilang kinabuhi nga sila gigamit sa Dios aron kadto mga tawhana nga nasa kalain-laing tribo, lain-laing lingwahe, makadungog og kini usa sa mga ilhanan nga ang Dios nahigugma dili lang sa usa ka tribo, dili lang sa tribong Israelinhon o Hudiyo, dili lang sa mga tribong Arabo,
o mga Muslim. Kung dili sa mga tribo usab nga Chinese, mga sinultihan sa uban nga mga pinulungan. Ang Dios na higugma kanatong tanan, maigsoon. Doon ay pagpaabot sa mensahe ngadto sa nagkalain-laing pinulungan. Masako ka mong gidasing makaigsuonan. Kaya ang Dios na higugma kanato. Praise the Lord. Ang mga mensahero sa Kristohanon nga pagtulunan, wala kini magaganoy sa katawhan balik sa tribo. Kung ang mga Hudiyo, mga bigman, mga tao may mong mutuon silang pagtulunan, para sa ilang tribong mga Hudiyo. Kung ang mga Muslim o mga Arabic, nagmisyon man sa tibok kalibutan alang sa pinulungang Islam, pagtulon ng Islam. O ako mahibalo kung unsang ilahang motibo aron ba himong Muslim ang mga katawhan. Although dili man daotan kanang termino ha, Muslim. Nagisgot ka na may tungod sa relihiyon nga buutan. Maliban na lang kung ang nahimong Muslim utan lang gihapon ang bagong kinabuhi. Mga kaigsuonan, unsa may atong buhaton nga kung moabot na ang panahon sa paghukom, andam na bagyod ta. So atong pasinungtan ang pangutana sa mga Hudiyo. Sa versikulo 38 ni Adrian Tubag, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo, og pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo, sa ngalan ni Hesus Kristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Sa muna nga, unang bahin sa tubag sa maong pangutana, unsay buhaton ko aron maandam ako sa pagbalik sa Ginoo. Kung ikaw ingong kaigsoon ng andam puga, parehas ta ng andam ta. Apan unsa man ang biblikal nga paagi sa imong pagpangandam. Doon na ba kay baruganan nga ikatudlo nimo? Doon na ba'y supporting verse ang imo ang ginahimo? So gilan ko kamo ba kaigsuonan, ang kaluwasan dili madalas sa good manners and right conduct, dili. Dili sa natural nga pagpaayom-ayom nato sa mga seminar nga atong naagian o sa pagtuon sa secular, sa pagtuon sa nagkalain-laing kinaigbatasan nga gitawag og good manners and right conduct nga gitudlo sa atong mga teachers, sukad pa ni atong elementary pakitao. Sukad pa ni atong mga kinder pata. Dili madala ang preparasyon sa natural way, nga practical way of preparation. Sa dihang nangutana mga tao, unsay among buhaton, kay ilang nahibaluan nga dako kayong sala nila, nga ang Hesus nga nagmantala sa maayong balita, ilang gihukmang patyon. So, primero, ilang gisupak ang iyahang pagpanudlo. Ilang gisupak. Ilahang gibutang-butangan. O ilang gisibahan ang mga tao aron mudaog sa eleksyon nga pagabuhian ang public enemy number 1 nga mao ang kriminal nga si Barabas. Nga pag-ingon ni Pilato, unsay atong unsa may inyong desisyon, kay doon na may pagabuhian sa panahon sa kasaulugan sa adlaw na tawhan sa emperador.
Unya doon na may buhian. Usa ka buok diya sa maong bilangguan. Kinsa may inyong gustong buhian kinibang Hesus nga mao ang Kristo nga inyong gisupak o kinibang si Barabas ang public enemy number 1, grabe, tulisan, criminal. Ingaw mga tao, buhi ka namo si Barabas. Naguol si Pilato. Ingon ang gobernador, nanunsaon man di ay kining tawhana. Kay siya manggod na ninguha nga si Ginoong Hesus. Buhian. Iyang luwason. Apan ang mga katawhan nagdumili siyang buhian siya. Sa may buhaton ni Hesus. Ang mga tao na iyon, ilansang sa krus. Pero doon ay nag-comment. Kanila pangagpasport, pero basig tinuot. Katong sa layo, kadili man, madunggan, nangurus na lang. Nagsinyas na lang, o ilansang sa krus. Kaling istorya, nahibalo na mo, nga na. Sige daw Iso Kristo. Huwag mo reklamo sa decisions mga tao. Matod pa sa Pilipos Kapitulo 2. Versikulo 6 akong basahon mga kaigsunan. Para mahibaluan ninyo ang iyong pag-antos. Pilipos 2 nagkanayon din sa versikulo 6. Nga bisan tuod siya nagalungtad diha sa kinaya sa Dios. Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butana pagkailuhan. Tinuod gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon diha sa iyang pagka isama sa mga tao. Ang mga kaigsunan ko, iyang gidawat ang desisyon sa mga tao. Ang tumong, aron ang mga tao, iyahang maulaan og dugo. Ngano, tungod lagi kay nahigog masya pag-ayo. Dunay awit nagkanayon, ngano man, sugin liko, nga si Jesus nagpakamatay. Nga numang sakit siya sa hilabihan. Tungod bakay nahigugma siya sa hilabihan. Maoy hinungdan si Jesus nagpakamatay. Tinodayson, nahigugma siya kanimo. Iyang gihatag ang grasya. Apan angay mahibalo ka nga ang grasya. Sama kini sa sakyanan nga pwede nimong sakyan. Nga kung mag-abusar ka, kung magtarong lang ka, ang grasya mo hatod kanimo sa kinabuhing dayon. Apan kung ing mong iabusar ang grasya, mahimo ng disgrasya. Ang grasya dili madisgrasya. Apan ikaw ang mag-abusar, ikaw ang madisgrasya. Unang ang pangutanan nag-ingon, kung ikaw nangandam, ang pangutana tinuod bagyon. Unsa imong gibuhat? Nagtuki kabas kamatuoran. Nga ang kamatuoran magahatag kanimog kagawasan.
unsa may imong nahibaluan mahitungod sa mong pagpangandam. Ang mga giwalihan ni Apostol Pedro nangutana, mga igsoon, unsay among buhaton? Pwede po ni mahimong pangutana igsoon. Kay gusto ka mang mangandam, insakto ka na, apan, pwede ba mangutana ka? Unsay imong buhaton? Ayaw bana-bana igsoon. Ayaw bana-bana. Kay ang tanang linutuan doon ay proseso. Kung magpirito kag isda, dili pwede ang isda mo imong iunag lunod sa kalaha. Doon ay paagi, aron mainsakto ang imong pagpirito. Kay basik ang mahitabo na sinugba. Kay kung ayaw pa niyo ibobo ang idibol, ang uwil, sa diha nga nanginit ng isda, igso, napagod ng pikas kilid, ana. Naisaktong paagi sa pagpangluto. Na kung mangandam ka, siguruha nga naa sa insaktong paagi. Ingon dire, ang pangutana, mga igsoon unsa may among buhaton. Tinud-anay nga pangutana. Nga mato ba sa balang kasulatan, sa diyang ilang nasusi, nga sayop di ay sila. Gisakitan sila silang kasing-kasing. Kaya ang Ginoo, ilahang na desisyonan patyon, na desisyonan nga ilansang sa krus. Gidughang, paswa pa, ilang gipasipadaan. Ug sa dihe baluan nila, nga kadto di ay, nga ilang gidesisyonang patyon, mao di ay ang Ginoo ug ang Kristo. Gisakitan sila makasing-kasing. Og nangutana mga igsoon, unsay among buhaton? Si Apostol Pedro nag-ingon sa iyang tubag, pag hinulsol ka mo, og pabautismo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Pangutana, mao ba pud ni ang imong gihimo igsuon? Sa dihang gusto kang maandam ang imong kaugalingon, imo bang nahimo kining mong pangutana? Usbon ko igsoon, ayaw pagbana-bana. Siguruha nga ang imong buhaton mo ang gitubag ni Apostol Pedro. Pag hinulsol, igsoon, number 1. Di na nako lalison ang imuhang relihiyon, dili. Ang imong pag-ilan ni Kristo. Apan ang pangutana, naghinulsol ka na ba? Kung iyong ka, o pastor, naghinulsol na ko. Kumusta? Nabago na ba ang imong kinabuhi? Kung palakiro ka niadto ka, kumusta karon? Kung ikaw mahilig sa TikTok, kumusta man ang imong mga post? Basig ang imong paa mo imong ipasundayan. Bato-bato sa langit ang mga matamaan yun. Dili, huwag magalit. Kahit kayo'y magalit, wala akong pakialam. Pasalamat ako sa Ginoo kung mubati ka mong kasakit. Nga naman, ang taong masakitan, doon ay saktong panimuot. Naramatay sa ano, Pastor Katamaan. Pastor, dili ikaw kung kisikutan. Pastor Rene Boy Katamaan, ato igsoon diya sa magpataw igsoon, kamong mga tagalala. Doon na tayo, doon ay kursada tayo ito mayaging bulan, des maranding. Daghang mga trucks na itong gipang
katag diha sa atong mga workers. Kung kamo nga nakabato ni atong mga trucks, kadtong kanus aman nimo na dawat ang kaluwasan, ang kapasayloan sa imong sala. O katong 5 ka butang alang sa imong kaluwasan. Nahatay alagad si Ginoo diha mayso na sa iyong lugar. Pangitaan yung Pastor Rene Boy. Katamaan. Narakat akong istorya rin gini nga. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, dili si Pastor Katamaan ha. Ang matamaan yun. Ang pangutana, naghinulsul ka na ba? Kung ikaw palakiro, kumusta naman ka karon? Kung ikaw palahubog, unsa may imong pangatarungan karon, mayong kag inom lang gamay, Pastor? Oy, magsugod na gamay. Walay kahoy nga midako nga kahoy ditso. Miagi na siyang liso. Ang balite itirag yun na sa langgam. Muturok sa lawaan. Sa dihang iiti siya sa langgam dito sa sanga sa lawaan. Unsang kahuya. Nga gitaptan sa maong o gibatugan sa langgam. Hinahinay kabuhi ang liso sa balite. Hangtod mutubo kini, mudako kini. Ug sa tukmang panahon, luokon niya ng kahoyng lawaan. Hangtod nga dili na nato makita ang kahoyng lawaan. Ang dako ng balite nga gikahadlukan sa atong makabataan. Mo na igso ng sala. Sa permero, mura na naghilo nga gilambod sa imuhang tiil o kamot. Kailan mong hilo ka ng tanod, ka ng paratahi. Kaya na mong bugtoon sa permero. Apan kung magdaghan ka ng gamayng hilo o lambod, di ka nakagawas diha. Mao ka na, igsoon, ang imong gamay karon, gamay unya gamay sa una pang nagsugod ka gamay, waka kabalo, daghan na kay na ron. Di ka na makaikyas ni ana. Busa may trust may panahon pa. Pag hinulsol, pangayagtabang sa Ginoo, kay bugtong ang Dios lamang ang adunay gahom sa paglugtab ni anang magapuso sala nga anaa nagalikos kanimo. Di ka kaundang sa imong bisyo? Sa imong panigarilyo? Sa imong pag-smoking? Sa imong sugal? Sa imuhang pag-inom sa ilang nung kahubog? Anong di ka kaundang ni ana? Tungod kay way Kristo sa imong kinabuhi. So kadwa ka mahimong madaogon, batok sa sala. Sugarol ka na gihapon. Mga ka na makaigsunan. Ang imong gihuna-huna, kung ikaw sa kababay, magpagwapa kag tuda, parang naimakras di mo. Igsoon, higala, sugin lang mo. Bato-bato sa langit, ang matamaan, tamaan yon. Hinahanglang maigo, tas pulong sa Ginoo. Aro maghinulsulta. Wala nga dili, ang pagpangandam sa pag-atubang sa hukmanan ni Kristo, dili istorya ra. Dili po sa minaumao natong kukamaayo. Nagkinahanglan kag Kristo sa imong kinabuhi. Nagkinahanglan ka sa gahom sa Dios. Muna nga, duol sa Ginoo igsoon, paningkamot, paghangyo sa Ginoo, ampo ka sa Ginoo. Unya, inigtingog sa mga langgam sa panahon sa kadlawon, magdaig sila sa Dios. Ang mga langgam, ang mga manok, ang mga sunoy ng nganta na, ang mga langgam, apan ikaw, kumusta ka? Tingali gahagok pa ka, kay bilar ka ika ng gabi, gumikan sa iyong bisyo. Gumikan sa iyong magpatuyang sa kinabuhi. Igsoon, magdahom-dahom kang maluwas. Kay giulog-ulugan ka sa iyong pastor, giulog-ulugan ka sa iyong pari, palayo, purias, nagbuhat maayo. Kaya mo yung gulog-ulugan, kada bang, kunwari, praise the Lord, ang Ginoo na anak kaninyo,
Padayon ta, kay luwas na ta. Sugin lang to, kamo makiksonan. Bisan pag unsay ipasalig, basta wa ka magbuhat sa kabubuton sa Dios. Magmahay ka. Ugway magwaling ingon-ining unilayan. Tingali, nagsalig ka lang, maluwas ka. Apan sugin lang ko, di ka maluwas. Wa ako bang hukom, pero nabalo ko unsay prinsipyos Ginoo. Basahon ako ang Biblia, igsoon. Tanahon tag maluwas ba ning gadahom-dahom, nya wa gyud mabag-ong kinabuhi. Pagbasa kong Biblia, igsoon, wa ko masuko, pero tininuod din akong istorya. O karon, Roma Kapitulo 1, versikulo 22. 21 primero. Kay bisan nagpakailan na sila sa Dios. Okay, may relihiyon. Wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios. Ni magmapasalamaton kaniya. Hinunoa, mao ilang gihinuktukan ang mga sa ilang mga hinunahuna nga walay dapat hangtod. Gingit-ngitan na lang hinoon ang habol nilang mga salabutan. Oh, wala kasabot. Sa 22, sa ilang pagkamakinadmanon, nahimo hinon silang buang. Sa pagkiadmanon, dagkog nakabuot nga kurso, sa man saktog seminar? Degree holder? Doctor of Divinity? Mato pa dinhe? Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios. Giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao. Og mga langgam, og mga mananap nga upat og tiil, og mga binuhat nga nagkamang. Mayra bang kayong mutuis ani? Pero kini ato nang ibasa ha. Wa na ko nag-explain. Ibasa ko ni. Sunod, tungod niini, gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan. Diha sa mga panggibog sa ilang mga kasing-kasing. Aron magpakaulaw sila sa ilang mga lawas, sa ilang masig kakaugalingon. Sama di na maulaw. Tubangas na mga tao, di na nila taguan ang anging taguan. Magbili na lang gamayng nuog diya sa lawas. Di na maulaw. Wala na dilaki na delikadisa. Para yan ako basa igsoon ha. Christian ra ba kita? Basta Christian religion. Anugon kaayo, di pata maluwas. Pero sige lang ko maigsoon ha, sa di pa na ako padayog basa. Ayaw mo pag-ingon, nga sigurado inyong kaluwasan kay daghang membro inyong relihiyon. Sugin lang tamo igsoon. Luwag ang dalan paingon sa kalaglagan. Sigpit ang dalan paingon sa kinabuhi. Way makapasigarbo kung kinsay daghag membro. Ang tinuod nag-ingon ang Ginoo. Ayaw kamo kahadlok jutayng panon kay ako uban kaninyo. So dili ni hinambugay kinsay daghan. Nga naman luag ang dalan paingon sa kalaglagan. Why gidili? Puros paayom-ayom. Ila binag ang pastor nang inabuhi sa opiring. Hadlok o basig din na ni manimba. Son, mintras may panahon pa, makauban mga pastor, mga magtudlo sa relihiyon, mga clergyman, mga ansyano, diakono, pastor, pare, imam. Ayaw na niya ng promotion sa pangalan sa sikta. I-promote ang kabubuton sa Ginoo. Isulti ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo maghatag og kagawasan. Aron kini mga tao maluwas. Kato pag-istorya para to sa mga leader sa simbahan. Kaya ang leader sa simbahan,
Ngawa magtudlog sakto, madaghan iyang membro, pero yung mga membro kandidato sa impyerno, og siya kay mao may magtutudlo sa impyerno. Tingkagol silang tanan. Mabasa sa Biblia kung basahon. Roma Kapitulo 1, versikulo 28 ngadto 22. Kay magdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa mga panghuna-huna nga daotan ug sa nga paggawi nga dili angay. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong, pagkadautan, pagkadalo, pagpanghimaraot, usog mamalikas, usog manunglo. Sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis askan, lansis, kangilaad. Sila mga tabian, mga marites. Sa versikulo 30, malibakon, madinumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahitason, andakan, tigug, mugnag dautan, perti magbutang-butang, masopilon sa mga ginikanan, musukol o ginikanan. Ha? Masopilon, dili mapatuo. Versikulo 21, 31, hungog, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing, mabangis. Ini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios, nga mga nagabuhat sa maong mga butang, takos sa kamatayon, dili lamang kay nagabuhat niini kung dili, giuyonan usab nila ang mga tao nga magabuhat sa ingon. Mo na yung mga pastor, giuyonan nila ang mga tao magbuhat sa ingon. Okay lang tamo kay sunan, diha sa akong pagdumala sa katawan, diha sa simbahan, kung giuyonan sila sa impyerno, ayun na lang. Mananom na lang kong pitsay. Mananom na lang kong kamote. Di ako maghago. Nga kinahanglan ang mga tao suginlan. Kinahanglan isulti ko kini. Dalay ko ng Diyos. Pag hinulsol ka mo, mato pa ni Apostol Pedro, buhat 2:38. Pag hinulsol ka mo, dili kay mo oras sa gihapon. Nangalagad sa Ginoo, wa mga lagad, parehas ra. Wa mausab. Pag hinulsol ka mo, mato pa sa Ginoo. Sa ubang pagkasulti, pagbago na mo. Hurot na lang ang bagong tuig, bagong kinabuhi. Humana lang ang Enero, Pebrero na lang. Way na bago. Di madalag kanta sa Disyembre. Bagong tuig, bagong kinabuhi, istoryahe. Nga pag human sa Disyembre, human sa Pasko, sa Disyembre 25, ug sa unang gabi sa tuig, magkaadlaw na sa pitsa 1 sa Enero, askang daghanang nakatulog sa daplins karsada. Nga na askang hubuga. Sa mani, maluwas ng mga plahubog. Ingon ang ubang mga mini nga mga magwawali, luwas daw. Kaysa langit, wala nang bihir. Bakak siyawa. Wala na yung unsa. Ison, ayaw palingla. Pasahon ako Biblia, ison, maluwas ba ni mga plahubog. Christian man ta, no? Sa may yung relihiyon, Christian? Okay di parang Christian. Aw na to, maluwas ba ni mga plahubog. Hindi guro ta, basahon itong Biblia, aron sigurado. Unang Korinto 6:9, sugod. Nasayod ba kamo nga mga dili matarong, dili sulod o makapanunod sa gingharian sa Dios. Ayaw ka mo palimbong ni anang mga pastor nga. Ay mo palimbong.
walay makihilawason, kay palakiro na o mga nagsimbag Diyos, katong dili tinuod nga Diyos, katong larawan, o mga mananapaw, chicks dirit, chicks dito, nagingon nga love another one, walay mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, okay? O mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Buti mo pasabot, ang kaso sa tulisan, o kaso sa mga palahubog parehara, dili makasulod sa gingharian sa langit. Ikaw, pastor, kumusta pastor? Giwalay ni mo na simbahan? Basig wa na palahubog, membro niya ron. Pero basig mahadlok ka muwali. Kaya magamay-gamay ang upiring. So, sugin lang mo ka ng upiring ay mong kawidaan mo na mo dalan yung simpirno. Pastor makaka. Matol pa sa usak magwawali. Kanang ilang mga pastor, diri sa ato, di gani qualified ba himong membro. Pastor na sa ila. Sa ato, di na mahimong, di pa qualified ba himong membro. You know, dili na kita ha, dili na sa ato ha, dito na sa uban po. Sugin lang ito magigsoon. Kinahanglan doon na changes. Repentance is dying to sin. Pero repentance is change of decision. Pagbago sa imong mga tinguha sa imong kinabuhi. Change of direction. Turn from sin. Talikod. Unya, atubang sa Ginoo pangalagad. Then dying to sin. Mato pa ni Apostol Pablo, kitang namatay na sa sala, unsaon pa man nato pagpakasala pag-usap. So kung iyo ka, nangandam ka, pero wa ka mabago, igsoon. Ikaw, sayang ka. Gwapo para bata, gihimo sa Ginoo. Hinahanglan atong tukyaw ng kasulatan. Pag hinulsol ka mo, napat na sa pirmirong mga bahin sa buhat 2:38, napay kasuldan magpabautismo ka mo sa ngalan ni Kristo. Kung sa man imong bautismo, Trinity, wala, gingon diri, magpabautismo mo sa ngalan ni Kristo. Kanong sa ngalan man? Kung na pangutana, atong tukion, atong diskubrihon. Lucas 24, versikulo 47, nagkanayon din Og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylog mga sala, kinahanglan iwali ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem. Sa iyang ngalan sa atong Ginoo. Hello mga grammarian. The name of the Father is not a proper name. Mga teacher, balik ta sa analysis. Sentence analysis, word analysis. Sa elementary pa ko gitudluan ko. Nga kanang ngalan, dili pa na ngalan, kung wala pagingalan. The word Father is not a name. Well, it is noun. Within name, but not proper name. It is common noun. What is the name of the Father? And kana nga ngalan mo na makaluwas. The name is Jesus Christ. Mateo 1:21. Ang bata panganlan Jesus, kay siya magaluwas siyang katawan. Buhat 4:12, wala na ilay ngalan nga gikahatag sa silong sa langit, nga pinaagi ni maluwas kita. Mula human sa bautismo, human sa inulsol, bautismo. Pagpabautismo ang matag usa kaniyo sa ngalan ni Kristo, tungod sa kapasayloan sa iyo masala. Ayaw ilimong-limong. Ayaw niya ng amahan, anak, espiritu, pa ngalan diha.
Wala pa diha ma-mention ang kaluwasan. Wala pa diha ma-mention ang totoong pangalan na may kapangyarihan upang magligtas sa atin. Pangalan ni Jesucristo. The Father, the Son, and the Holy Spirit is not a name. And the name of the Father, Son, and of the Holy Ghost, His name is Jesus. The name above every other name, no other than the Lord Jesus Christ. So, igsoon, higala, mga parinti. Kung kamo naminaw, may panahon pa. Ang Biblia nagingon, ug kamo masayod sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kanyog kagawasan. Ayaw ninyo isalikway si Ginoong Hesus aron i-replace ka ng Father, Son, and the Holy Spirit. Diha sa maong bautismo, igsoon, wala pa mamensyon ang ngalan nga makaluwas. Basa na to karon, wala na ilaing ngalan sa silong sa langit, kagikahatag nga ni kanato, aron maluwas kita. His name is Jesus. He is Jesus Christ. Pag hinulsol, tungod sa imong sayop nga doktrina. Ikaw, pastor, na hinayak na isa ka pastor ng utanan nako. Sa pastor sa bautismo nimo, ngalan ni Jesus. Sige na. Sa sakto gyud na. Pero ako dili ko ka may tatog sa una unta to. Karon hinayak naman ko ari pastor. Overseer na ra ba ko ani among grupo nga di man mo ibautismo na mo amah na anak espiritu mahibaw-an mi nga ang ngalan ni Jesucristo among gibautismo na may sanksyon. Ikaw na bahala na pastor. Pero alang nako individual ang kaluwasan, dili bay sikta ang kaluwasan. Alang nako kaya nako supakon ang sikta. Kung mo'y doktrina sa akong grupo, mga lagos ko sino way grupo, pero di man mahitabo. Kaya doon na magiparehas nimo. Sundang kabubuton sa Dios, ikson. Huwag ka mo mga membro nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nga ang bautismo walay ngalan, karon ang panahon alang kaniyo igsoon. Nawata sa Ginoong Jesucristo tinud-anay gyud. Ayaw na hunahuna nga daw napailain kay si Felipe nangutana siya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan o igo na kana para kanamo. Naghunahuna gyud siya dunay Trinity. Naghunahuna gyud siya dunay another God than Jesus Christ. Si Ginoong Hesus nagingon, naunsa ka man, Felipe, kadugay naman tagkauban, wa pa kakakita sa amahan? Ang nakakita ka nako, nakakita na sa amahan. Praise the Lord! Amen! So kung ikaw ay may naniniwala na ang Panginoon ay isa lang, tama ka. Dapat malaman mo ngayon kung sino siya. Siya si Jesus Christ. Siya nga gaula og dugo dito sa krus Kalbaryo. Nga sawa pa kini mahitabo, iya kitang gitagaan og daghang pagtulunan. Iyang giantos ang kasakitan. Why? Because He loved us so much. He loves you so much. He loves you and me. He died on the cross because He loved you. Naigugma siya pag maayo kanimo. Kung sa igsoon, ikalayog palabiyang panahon. Dawata si Kristo Jesus. Human sa imong paghinulsol. Amen. Dalay ko ng Ginoo. Doon na pa'y daghan nga mga angay hiskuta nato maigsoon. Aron masiguro ang kaluwasan. Apan di nato maabot sa usalang kahigayon. Pero ego na alang kanimo karon. Kung ikaw nagduha-duha kaniadto paghinulsol karon. Kung ikaw na bautismuhan sa way ngalan, Father is not a name. It's not a proper name. Son is not a proper name.
repent and separate from that kind of faith. That kind of belief. Pag hinulsol igsoon kang imong pagtulunan, wala mausas pag-ila sa manluluwas nga mao sa Ginoong Hesukristo. Pag hinulsol, ug dawata sa Ginoong Hesukristo nga manluluwas nimo. Pabautismo na yon. Unya madawat nimo ang gasa nga maong Espiritu Santo nga adunay kakayahan sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Di kita mabag-o sa kaugalingong panlimbasog. Dili nimo kayang dumilian ang gustuan nimo. Nga naman matod pa sa gingon, ang gidili maoy lami. Wa kay kaya na. Di ka kahunong ana. Ang mga bisyoso di ka biya sa ilang bisyo. Umaingon na lang yun ang doktor, uy murag, panagin imong baga yun, watas-watas sige ni. Kung gusto pa ka mabuhi, biyain na imong bisyo, ay hapa. Pero ka na nga klaseng pagkabiya, dili na mahitungod sa pagtuo. Gididaan ka lang sa doktor. Kapag kung mo tinuod kag alagad sa Ginoo, itugyan ang imong kaugalingon sa Dios. Pauraray sa mapinanggaong bukton sa atong Ginoo. Dawata siya, pag hinulsol, pabautismo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa masala. Unya, madawat nimo ang gasa sa Dios. Madawat nimo ang Espiritu Santo. Ug siya na unyang maghari sa imong kinabuhi. Matingala ka na lang na di na ka maibog sa katong lami nga gidili. Nga naman, ang gahom na sa Ginoo ang maoy maglihok sa imong kinabuhi. Ang gahom na sa Ginoo mo'y mukang care sa tanan nga mga disorder sa imong emotion, sa imong feelings, sa tanan nga mga system sa imong kinabuhi. Baguhon ka sa Ginoo ug siya ang maong espiritu mo'y muandam sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon, sa pag-atubang unya nimo kang Kristo. Dili kita kaamdam sa atong kaugalingon lamang. Ngano man, mataglingi nato dunay dahang tentasyon. Imong matimahuan, imong masaghiran, imong hisugatan kanunay sa imong kinabuhi. Wa kay kaya igsoon magbag-o kung dili si Kristo nga maghari sa imong kinabuhi nga mo'y bag-o kanimo. Karon ang adlaw igsoon. Karon ang oras nga gipatalighugan ka sa Dios. Hebrehanon 3:15. Inig kadungog ninyo sa maong pulong. Ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing. Mintras ang panahon, mi aniya pa, pagdali igsoon. Desisyon dayon. Alagara ang Ginoo. Dawata siya. Biyai ang angayng biyaan. Dawata ang angayng dawaton. Alang sa imong kinabuhi. Ug ang Dios makapanalangin kanimo. Tutas pag-ampo, among dalaygo ng may kugmaw nga Dios. Salamat. Salamat gayud sa pagtulunan. Ginoo kini pulong nga dunay gahom sa pag-umol sa among kinabuhi. Sa among pagkatao, sa among pag-alagad, sa pag-prepare o pag-andam sa among kaugalingon, sa pag-atubang kanimo. Busa Lord, alang sa mga katawhan, alang sa mga kahigalaan, mga kaparintihan, tuguti Ginoo, ng imong pulong, magagahom diha sa matag usa. Kaluy o Dios. Tuguti Ginoo nga mong kaluwasan mabandawat ug maandam ang matag usa sa adlaw sa imong pagbalik. Ginoo, dili kami makamando kanimo. Apan nagahangyo kami tungod kay kami mga taong nagkinahanglan sa imong tabang. Ug kini among gipangayo kanimo, among gilauman ang tubag
madawat pinagis imong gamahanang ngalan. O Ginoo Kristo among Dios. Amen. Igsoon ikala, ikaw na panlanginan, pwede ka maka-text sa 0935-476-1932 o ka sa atong Facebook account, personal, Joseph Carbajosa. Salamat. Doon na kamoy mga pangutana, pwede send ninyo sa atong messenger. Kita lang ang Joseph Fiel or F. Carbajosa. Kaya dahil daghang Joseph diha. Ako na mga anak. Di lang ni parehas og middle name. Praise the Lord. Kung naka-decide ka nga dawaton ni mong Ginoo, text lang igsoon. Kukaha mo tawag ka. Andam kita sa pagserbisyo alang sa imong kaluwasan. Dalaygo ng Diyos. Amen.